Danica's point of view. Sa bawat araw na magkasama kami ni Diego, lalo kong nahuhulog sa kanya. Baliwala na sa akin na may asawa siya. Kung tutuusin, mas marami pa siyang oras na kasama ko kaysa sa asawa niya na naghihintay lang sa bahay sa pag-uwi niya. Yung pagmamahal ko sa kanya, hindi ko na masukat. Ang alam ko lang, gusto ko siyang makasama palagi. Ako lang yung inaalagaan niya. Sa akin lang siya sweet. Sa akin lang siya masaya. Gusto ko siyang ipagdamot sa lahat lalo na kay Audrey. Dahil ako naman ang unang babae sa buhay niya. Danica, you need to get back here. 1 buwan na lang ang runaway mo na. Napahilot ako sa aking ulo sa kakulitan ng manager ko. Nakaraang araw niya pa ako kinukulit. Masakit ang ulo ko at ang tamlay ko dahil ilang linggo ko nang hindi nakakasama si Diego. Naaksidente ang asawa niya. Imbes na kumuha ng tagapag-alaga, siya mismo ang nag-alaga sa kanyang asawa. Ini-off ko ang tawag. Hindi na ako mapakali. I want to see Diego. Nagpaluto ko sa kanyang farm ng assorted seafoods dahil favorite niya yon. Hindi ko kayang magmaneho kaya sumakay na lang ako ng taxi papuntang isla. Yung sakit ng ulo ko napunta sa puso ko nang madatnan kong naghalikan silang dalawa sa ibaba ng hagdan. Gusto kong tumalikod at umalis na lang ngunit ayaw gumalaw ng mga paa ko. Doon lang sila tumigil nang kuhanin ko ang atensyon nila sa pamamagitan ng pagkatok. Tahimik lang ako habang kumakain kami. Habang nakamasid sa kanilang dalawa, yung selos ko umapaw na. Hindi ko na napigilan pa kaya napagsilataan ko na naman ang masama si Audrey. Yung sakit ng ulo ko, sakit sa puso na naramdaman ko, naghalo-halo na, kaya sa kanya ko nalang iyon binunton. Napansin yata ni Diego na hindi maganda ang mood ko, kaya pinagmaneho niya ako pauwi sa hotel na tinutuluyan ko. I'm sorry, Diego. Itinabi niya ang sasakyan. Nagtataka na nilingon niya ako. Umangat ang kanyang kamay papunta sa noo ko ngunit umiwas ako. Mariin akong napalunok bago nagsalita ulit. I am sorry kung umalis ako noon at hindi binigyan ng pagkakataon na iparamdam mo sa akin ang pagmamahal mo. Tigil ang luha na saad ko. I'm sorry kung sa ganong paraan kita sinaktan. Kinuha ko ang kamay niya at mahigpit iyong hinawakan. Narito na ulit ako, Diego. Bumalik ako kasi ikaw pa rin ang gusto ko, ang mahal ko. Nanginginig ang boses na wika ko. Danica, kasal na ako. I know, Diego. At yun ang masakit. Oo, kasalanan ko kasi ang tagal kong nawala. Pero paano ko malalaman na sincere ka sa akin ni hindi mo nga ako sinundan noon? Hindi ka nagparamdam sa akin pagkatapos nun. Humihikbi na sumbat ko sa kanya. I thought you loved me. Why did you marry someone else? Nung araw na nagtapat siya sa akin na mahal niya ako, yun din ang araw na aalis ako papuntang US. Akala ko ipopursue niya ang pagmamahal niya sa akin kahit aalis ako pero hindi. Kasabay ng pag-alis ko at pagtanggi sa nararamdaman niya, yun din ang araw na wala akong balita sa kanya. He didn't answer my question. Hinatid niya ako sa hotel. Nanatili siya ng gabing yon sa tabi ko dahil inapoy ako ng lagnat. Kinabukasan pagising ko ay nandito pa rin si Diego. Akala ko umuwi siya dahil may asawa pa siyang aalagaan. Pinagluto niya ako. Inalagaan hanggang sa umayos na ang pakiramdam ko. Ngayong okay ka na, pwede na ba tayong mag-usap, Danica? Wala akong choice kundi ang tumango. I love you. Napatanga na tumingin ako sa kanya. What did he say? I still love you, Danica. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan ang likod ng palad ko. Pero kasal na ako. Para akong hibang na nakangiti habang umaagos ang luha sa mga mata ko sa saya. I didn't say a word. Instead, kinabig ko siya at hinalikan sa labi. Natigilan naman si Diego sa ginawa ko.
Kalaunan ay tinugon niya rin ang mga halik ko. Kahit ito lang, sapat na sa akin. Malaman ko lang na mahal niya rin ako. Huwag mo nang uulitin yan Tukoy niya sa paghalik ko kanina. Nandito kami sa loob ng kotse niya at babalik na kami sa isla. Nakangiti na tumango ako kahit hindi siya nakatingin sa akin. Magkahawak ang kamay namin habang nagmamaneho siya. Yung saya sa puso ko ay walang mapaglagyan. Ngayon ay may rason na ako na hindi bumalik sa US at mananatili na lang rito sa isla kasama si Diego. Ibababa muna kita sa bahay. Baka magtagal ako sa farm. Nag-message na ako kay Audrey na darating ka. Aniya, don't worry, wala namang problema sa kanya. As if naman na takot ako sa babae na yon. Gayong alam ko na mahal rin ako ni Diego. Gagawin ko ang lahat, maagaw ko lang siya sa asawa niya. Natigil ako sa paghakbang papasok sa loob ng bahay nang marinig ko ang boses ni Tita Claudia. Imbestigahan mo ang asawa ng anak ko. Kung wala kang baho na makuha sa pagkatao niya, much better, tapusin mo na siya. Aniya sa lalaking kaharap. Nangunot ang noo ko sa pagtataka. Bakit naman yon gagawin ni Tita? Ayaw niya ba sa asawa ni Diego? Inabangan ko ang paglabas ng lalaki. Mukhang nangangailangan ito ng pera, kaya kahit gumawa ng masama ay gagawin niya. Sandali, pigil ko dito nang makalabas siya. Nagtataka man ay sumunod siya. Lahat ng malaman mo tungkol sa babaeng yon, sa akin mo sasabihin. At huwag mong saktan yung babae. Ako ang tatapos sa kanya. Nagtangis ang ngipin na wika ko. Titriplihan ko ang bayad kapag nagawa mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Dahil kung hindi, buhay mo ang tatapusin ko. This time, lahat ng paraan ay gagawin ko para ipaglaban ang pagmamahal ko kay Diego. Para maging akin siya ulit. Kahit ang gumawa ng masama ay gagawin ko. Papasok na sana ako sa loob ng bahay nang marinig ko muli ang boses ni Tita. Nang silipin ko, umawang ang aking labi nang makita kung paano niya hawakan ang buhok ni Audrey. Natapon pa ang tubig sa baso na hawak nito. Ngunit wala man lang siyang reaksyon sa ginawa ni Tita. Para malaman kung ano ang dahilan kung bakit ganito ang trato niya kay Audrey, ay pumasok na ako ng tuluyan. Tita, you're here. Doon lang siya bumitaw sa buhok ni Audrey at hinarap ako. Oh my God, I missed you, Tita. It's been a long time since we see each other. Danica, dear, I didn't recognize you. You've changed a lot. You're so beautiful. Nangingislap ang mga mata nito sa paghanga habang sinusuyod ng tingin ng kabuuan ko. Ang kanyang matamis ng ngiti ay agad na nabura nang balingan niya ng tingin si Audrey, na nakatayo pa rin sa kanyang kinatatayuan bitbitang baso. Go! Ipaghanda mo kami ng merienda nang magkasilbi ka. Hindi yung nakatayo ka na lang dyan. Walang nagawa si Audrey kundi sumunod sa utos ng amo nito. I got curious. Why Tita Claudia treats her like that? Napahawak sa noo si Tita at umupo sa sofa. Kainis! Kapag nakikita ko ang babae na yan, sumasakit ang ulo ko. Aniya. Umupo ako sa tapat niya. Why, Tita? May problema ho ba? Curious na tanong ko. I hate her. Mula sa panloob at mas lalong sa panlabas niyang anyo. Matigas niyang sabi. Akala mo kung sinong mabait pero may tinatagong kasamaan. Hindi ko nga alam kung bakit yan nagustuhan ni Diego. Bahagyang nangunot ang kanyang noo. I thought you were in a relationship back then. We're friends, Tita. Alam niyo naman na hindi mapaghiwalay ang puso naming dalawa noon. Nagkataon lang na magkaibang landas na tatahakin namin. Malungkot na sagot ko dito. May magandang naidulot naman ang paglayo ninyong dalawa sa isa't isa. Natupad mo ang pangarap mo na maging isang sikat at successful model. Diego is successful too. Maliban lang sa pagpili ng babaeng makasama sa hirap at ginhawa. Wika nito na saktong paparating si Audrey.
Kasi ginhawa lang matatamasan ng asawa niya. Samantalang yung anak ko, walang pahinga sa pagtatrabaho. Don't worry, tita. I can help Jago naman. We're in the same field anyway. Nang tingnan ko si Audrey, walang reaksyon ang kanyang muka. Para bang wala siyang narinig. But deep inside, nasasaktan siya. Well, kung ganun nga, ang galing niya sa bagay na yon. Ang galing magtago ng totoo niyang saloobin. Ma! Dumating si Jago at tila nabigla siya nang madatna ng kanyang ina. My chest tightened when he went straight to his wife and kissed her on the forehead in front of us. In front of me. Hindi ba niya inaalala na masasaktan ako sa ginawa niya? Oo, asawa niya yon. Gagawin niya ang bagay na yon. Pero galing pa lang kami sa confession stage. Parang hindi kami nag-I love youhan at naghalikan. Tapos gaganito siya sa harap ko? Kahit nasaktan ay umakto pa rin ako na walang pakialam. I smiled at him nang magtagpo ang tingin namin. Nginitian niya ako pabalik ngunit nanatili siyang nakatayo sa tabi ng asawa. Malakas na napabuntong hininga si tita. I keep calling you pero hindi ka sumasagot, kaya sinadya na kita rito. Tumayo si tita at hinarap si Jago. Since ayaw mo namang tanggapin ang tulong ko, much better kung si Danica na lang tutulong sa'yo. Maliit na problema lang yun, ma. Kalmadong sagot ni Jago. Kesyo malaki o maliit, you need help. Hindi ka isang foundation na ikaw na nga itong naagrabyado. Ikaw pa ang tutulong. Well, mukhang yun nga ang pinapalabas mo simula nang dalhin mo sa bahay ang asawa. Ma, enough. Mahinahon ngunit mariin na wika ni Jago. Huwag niyo hong idamay ang asawa ko rito. Wala siyang kinalaman sa usapan na to. Dismayado nang ngumisi si tita. Isang walang halaga na nga yung asawa mo. Masakitin pa. Wala na ngang maitulong sa'yo, nagpapaalaga pa. Alam ba ng babae yan kung gaano kalaki ang epekto sa'yo at sa negosyo mo ang pag-aalaga mo sa kanya? Hindi lang pera mo ang nasayang. Pati ang mga mahalagang tao sa negosyo mo nawala. Yung farm mo, nagkalugi-lugi na. At ngayon, ayaw mo pang tumanggap ng tulong? Ay may multimillionaire, ma. Ang pagkawala ng mga taong yon ay hindi ko kawalan. Babalik at babalik pa rin sila sa akin. Tiimbagang nawika ni Jago. Ito na ang huling beses na marinig ko sa inyo na idadawit mo ang asawa ko sa ganitong usapan. Namutla si tita sa mga sinabi ni Jago. Ilang beses itong napasinghap at hindi makapaniwala na sinundan ng tingin si Jago habang akay ang kanyang asawa paakyat sa kanilang kwarto. Hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko, kung ano ang ire-react ko. He cared a lot with that girl so much na mismong nanay niya kaya niyang pagsalitaan ng ganon at nandito ko mismo nakikinig. I can't believe na kaya niya kong pagbantaan. Halos pabulong na wika ni Tita Claudia. Pinaikot na talaga ng babaeng yun ang isip ng anak ko, pero hindi ako makakapayag. Nabigla ko nang hawakan niya ang kamay ko. Danica, help me. Gusto kong mawala sa landas ko ang babaeng yun. Sa Casa de Silva kami nagtungo upang pag-usapan kung paano namin mapapaalis si Audrey sa bahay ni Jago at para mawala siya sa aming paningin. Gusto ko ngayon din mismo'y mawala ang babae na yon, pero hindi naman ganun kadali. Kailangan naming mapagplanuhan ng maayos na hindi malalaman ni Jago. Gusto kong tapusin si Audrey, pero hindi pa sa ngayon. Ayaw ko siyang mawala na hindi siya nahihirapan. Gusto ko yung maranasan muna niya ang sakit na unti-unting pagbagsak dahil sa ilusyon niyang mapabilang sa pamilya namin. Gusto kong mawala siya ng dahan-dahan para damang-dama niya ang sakit at pagsisihan niyang pumasok siya sa buhay namin. Ramdam ko ang galit at gigil ni tita kay Audrey. I don't know the real reason kung bakit galit siya rito. Ang mahalaga, magkasundo kami sa paraan kung paano mawala sa buhay naming lahat ang ilusyonadang si Audrey. Gawin mo kung anong paraan ang gusto mong gawin para masaktan siya.
And later on, sabay natin siyang buburahin. May naisip akong paraan kung paano sakta ng babae na yon. Simple lang, ang maging anino ni Diego. Dahil hindi ko na kailangan pang paibigin to. Dahil sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Maybe kausapin ko si Diego sa setup namin ng sa ganon. Maumpisahan ko ang plano ko. I am sure, masasaktan si Audrey sa gagawin ko. Sino ba ang hindi kung yung asawa mo ay may ibang babae na palaging kasama? Sweet, caring, at aagawin ang papel niya bilang asawa. Ang alam lang ni Audrey ay kababata ako ni Diego. Umuwi ako sa bahay ni Diego nang makaalis si tita. Patakbo na sinalubong ako ni Diego nang makita ko. Hindi maganda ang mood niya kaya behave muna ako, kahit gusto kong yumakap sa kanya. Huwag mo na lang pansinin yung mga sinabi ni tita. Sabi ko at tiningala siya. Wala lang naman kay Audrey ang mga sinabi ni mama. He sighed. Ayoko lang na makarinig ng mga ganong salita kasi hindi naman niya ako pinalaki na isang mapagmataas sa kapwa. Sumunod ako nang maglakad siya pabalik sa bahay. Kahit noon pa man ay matulungin na si Diego. Kahit inaabuso na siya, ayos lang. Ang mahalaga ay makatulong siya ng bukal sa kanyang puso. I know, kaya nga mahal kita eh. Mahinang dugtong ko. Napanguso niya tiningala ko si Diego nang marinig ko ang mahina niyang pagtawa. Pero wag mo sanang tatanggihan ang tulong ko, Diego. Ginulo niya ang buhok ko. Alright, makakatanggi pa ba ako sa'yo? By the way, ayos lang ba sa'yo na dito ka lang muna? Kailangan kong pumunta sa Spain ngayon. May sakit si Daddy. Umawang ang labi ko ngunit walang salita na lumabas. Malapit siya kay Tito pero hindi niya ito mapuntahan dahil sa mama niya. Niyakap ko siya nang makita ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi alam ni mama na may sakit si Dad. Ayaw niyang ipaalam. Kaya pupunta ako ron para kumbinsihin na magpagamot siya. Go, ako na muna ang bahala sa farm mo. Masuyo ko siyang nginitian. Your dad needs you. Hinatid ko siya hanggang sa labas. Nakapagpaalam na siguro siya kay Audrey dahil umalis na siya kaagad at hindi na bumalik sa itaas kung saan naroon ang asawa niya. Babalik na sana ako sa loob nang tumunog ang cellphone ko. Sinagot ko yon nang makita kung sino ang tumatawag. May magandang balita ba? I ask. Malaki ang ngisi na ibinaba ko ang tawag matapos kong marinig ang balita nito sa akin. Ang ngisi na yon ay napalitan ng ngiti na bumalik ako sa loob ng bahay. Kailangan ko ng wine. Deserve ko ang uminom ngayon. Natigilan si Audrey nang makita niya ako. Hindi niya siguro inaasahan na nandito ako, gayong wala naman si Diego. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at hinarap siya. Nilaro ko ang wine sa basong hawak ko habang nakatitig sa kanya. Balita ko, sa resto bar ka raw nagtatrabaho dati. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang paglaki ng kanyang mga mata at pag-awang ng kanyang labi sa sinabi ko. I wonder, ano kaya ang trabaho mo doon? At may bad record ka rin, nagnakaw. Namutla si Audrey. Baka yun rin ang gagawin mo kay Diego, pero bago mo yun magawa, lumapit ako sa kanya at bumulong. Mawawala ka muna. Nang sa ganon, ni isang sentimo, hindi ka makikinabang.